malamang suspended muli o baka maban itong si Calvin Abueva dahil dun sa mga nangyari pagkatapos nung game ng San Miguel kontra Magnolia dito sa Game 2. Ang unang insidente dyan ay doon mismo nangyari nung na-technical itong si Abueva at si George Gallant dahil sa ginawang pangungutya o pinagtawanan ni Abueva yung physical disability nitong si George Gallant. Tinawag na bulag ni Abueva itong si George Gallant at meron pa siyang ginawang facial expression na nakunan ng camera. Of course, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong si George Gallant ay bulag sa isang mata at artificial eye yung ginagamit niya dahil na-involve siya sa isang motorcycle accident noon. Ang pangalawang insidente namang nangyari ay pagkatapos ng laro kung saan nagkaroon ng sigawan itong si Calvin Abueva at yung misis ni Mo Tautua. Hindi pa maliwanag ang nangyari pero nagkapag-apot daw yung dalawa at ayon dito sa misis ni Mo, may sinabi daw si Abueva sa kanya at yun ang dahilan kung ba't uminit yung kanyang ulo. Nung dumating na si Mo Tautua doon, ito raw si Tautua ay hinamon ni Calvin Abueva ng suntukan at meron pa siyang sinabi na hindi maganda. Kaya dahil dito, of course, alam natin na iimbestigahan ito ng PBA. Pero ito si Calvin Abueva, alam naman natin may track record na yan. Nagkaroon na yan ng indefinite ban dati dahil doon sa ginawa niya dito kay Terrence Jones at doon sa altercation niya doon sa girlfriend dati ni Ray Ray Parks. So sigurado madali siyang magiging target kumbaga ng mga ganitong klaseng sitwasyon at of course i-consider ng PBA yung past record nito si Calvin. At kailangan din nating tandaan, itong paglipat ni Calvin dito sa SMC parang last chance niya talaga dito sa PBA. Ano kaya ang magiging desisyon dito ni Ramon Ang at ni Alfrancis Chua? Na mukhang talagang mahirap kontrolin yung emosyon nito si Calvin Abueva. So abangan natin. Nanalo ang San Miguel Beer dito sa Magnolia sa Game 2 at hindi katulad ng Game 1, hindi na nakahabol itong hotshots. Umpisa pa lamang lumabang na ang San Miguel Beer dahil dito sa 3-point shooting nitong si Benny Boatwright at si Marshall Lassiter. Nag-contribute din si Jericho Cruz. And of course nakita natin pati si Junmar Fajardo tumitira na rin ng 3. At yung iba pa nilang mga players nag-contribute lahat. Hindi lang actually yung opensa ng San Miguel Beer, maski yung depensa nila. Nakita natin yung first game, itong si Paul Lee, 3 points. Itong second game, 6 points lang yata na i-shoot ni Paul Lee. Hindi siya factor. At itong si Tyler Bay, nakita natin nagiging frustrated na rin. Hindi na maganda ang body language nito. At mas maganda pa nga actually, ang San Miguel kilala sa opensa nila. Ang Magnolia sa pressure defense. Pero kung pinanood nyo yung laban, yung pressure defense ng San Miguel ang talagang nakapigil dito sa Magnolia at sunod-sunod ang turnover ng Magnolia at puro shoot ang basket ng SMB. Kahit pinasok ng mga third stringers ng Magnolia, hindi na sila nakabawi. Dahil syempre nag-iba laro ng San Miguel Beer at tatandaan lang nila nangyari noong Game 1. Dahil dito 2-0 na ang lamang ng San Miguel Beer at ang tanong ngayon ay kung paano makababawi o kaya pa bang bumawi ng Magnolia dito kontra sa San Miguel Beer. Yan ngayon ang aabangan natin. Pero sa ngayon, itong San Miguel Beer, masasabi natin, ang ganda talaga ng nilalaro. At ever since si Benny Boatwright yung naging import nila, hindi pa sila natalo ngayon. Ito namang Magnolia, maraming adjustment na kailangan gawin. Palagi nakafocus sa Magnolia yung depensa nila. Pero, kinakailangan ito si Paul Lee umiscore. Hindi mananalo ang Magnolia kahit isa rito kung si Paul Lee ay hindi magko-contribute. Si Gio Halalon, halos wala ding naipundar. Si Ian Sangalang, si Calvin Abueva. So, ibig sabihin, na-neutralize talaga ng San Miguel Beer yung mga top players nitong Magnolia. Samantalang ito namang San Miguel Beer, yung lahat ng ipasok ni Coach George Gallant ay nakaka-contribute. Ito namang Barangay Ginebra ngayon ay busy sa pakikipag-negotiate hindi lang sa mga free agents at doon sa mga posibleng trades kung hindi pati na sa mga draft picks. Ang isa daw sa tinitignan ngayon ng Ginebra ay kunin pareho yung draft pick nitong Northport Batang Pier at ng Terra Firma Jeep. Siyempre, alam natin si Coach Timko nakapokus sa Gilas ngayon pero hindi ibig niya sabihin na itong si Alfrancis Chua ay pababayaan ng Ginebra. Titignan daw nila kung paano makukuha itong draft pick either ng Terra Firma o Northport o yung pareho. Kasi katulad ng mga nabanggit natin sa nakaraang video, ang daming kinakailangan ng Barangay Ginebra. Kailangan nila ng big man na tutulong kay Japet at kay C-Stan. Kinakailangan nila ng isang malaking point guard. Kinakailangan nila ng stretch 4 na tutulong dito kay Malonzo, isang small forward. Ang daming kinakailangan ng Ginebra. At yung bench nila,
very shallow kumpara dito sa San Miguel Beer na ang daming nagagamit na player. Kung winalis ng San Miguel Beer itong Barangay Ginebra, ang mangyayari dyan pag All Filipino, anong pagbabago? Kinakailangan ng Ginebra ng mga players na makatutulong. At kung hindi man sa trades, ay gagawin nila yan sa darating na draft. Tandaan natin 2 conference lang ang PBA season ngayon. So malaki ang posibilidad na makuha nga nila itong mga players sa darating na draft like Justin Baltasar at kung sino pa man yung mag-apply para mapalakas yung kanilang lineup. Yan ngayon ang tinitignan itong si Alfrancis Chua. Dahil tandaan natin itong si Japet Aguilar, hindi na rin bata yan. Si Stanley Pringle, halos hindi na nagagamit. Si Jeremiah Gray, injury prone. Ang daming kinakailangan ayusin sa lineup ng Barangay Ginebra. Na-expose talaga sila nung nawala ito si Justin Brownlee. Oo, babalik na ito si Brownlee, pero paano sa Philippine Cup? Walang Brownlee dyan. So yan ngayon ang kinakailangan nating abangan dito sa Barangay Ginebra. Itong si Mac Talio, kung inyong matatandaan, nagpakahirap ang Converge para makuha ang serbisyo nito sa PBA. Nag-apila pa nga sila. Nung pinagbigyan naman, ano ang ginawa nitong si Mac Talio? Nahuling naglalaro sa ligang labas. At ngayon itong Converge gusto nang i-terminate yung kanyang kontrata. Para doon sa mga hindi pa nakakaalala, ito si Mac Talio dati na yung naglalaro sa PBA pero nasuspinde. At naban nga at nagbumalik siya doon sa PBA 3-on-3. Kinuha siya ng Converge para maglaro para sa kanila pero marami nakapansin hindi ito masyadong ginamit ni Coach Aldinayo. Ang initial reports hindi rin sumusunod sa mga instructions at ngayon dito pa nagligang labas. So ibig sabihin nito, sinayang ni Talio yung kanyang second chance dito sa PBA at nakapanghihinayang yan dahil may talent naman talaga yung player. Pero sadyang hindi yata makontrol yung kanyang sarili at yung mga aksyon niya. Kaya ngayon ite-terminate na ng Converge yung kanyang kontrata. At ang balita natin maghihigpit daw lalo itong Converge Fiber Excel sa ganitong sitwasyon. Ang problema naman kasi dito, maliwanag ang rules ng PBA. Bawal ang mga player na maglaro sa ligang labas. Kailangan muna silang kumuha ng permission doon sa kanilang mother team at dito sa PBA Commissioner's Office. Kapag nakakuha ng permission, papayagan. Ganun lang kasimple yon. Pero ito si Mac Talio hindi humingi ng permission mula doon sa kanyang team. At syempre, kaya naman pinagbabawal yan ng PBA dahil paano kung ma-injure yung player habang naglalaro sa ligang labas. Syempre, kinakailangan proteksyonan ng PBA teams yung mga players nila dahil pinapasahod nila yan. So dahil dito sa ginawa ni Mac Talio, lalong maghihigpit daw ang Converge ngayon sa mga players nila. At sayang naman yan dahil ang daming mga players na gustong sumali sa PBA, itong si Talio nabigyan ng pagkakataon. Pero sinayang lang niya sa pangalawang beses. So tingnan natin kung sino ipapalit ng Converge sa kanya. Shout out kay Aaron Manito, John Ray Mark Isuela, kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Anthony Alon family. Pinabati din natin si Romeo Conchada, Jonald Malyari, si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.